Nakakadismayang balita mga amigos, Unified World Light Heavyweight Champion Dmitry Bivol, opisyal nang inatrasan si Artur Beterbiev. Although medyo mahirap paniwalaan dahil 2 beses na nga pong pinalagan ni Bivol itong si Beterbiev. Una nanalo si Beterbiev, sa ikalawang laban naman po nanalo si Bivol. Pero ang ikatlong laban nga po, yung kanilang trilogy, ay mahigit 1 taon na o may kabuoang 17 buwan na nakalutang sa kawalan. Ayon kay IBA President Umar Kremlev, agresibo ang IBA na dalhin sa Moscow, Russia ang laban dahil pareho nga pong Russian yan sina Bivol at Beterbiev. Pero dismayado nga daw po si Kremlev dahil hindi daw po tinatanggap ng koponan ni Bivol ang kanilang offer na labanan si Beterbiev. Tiniyak po ni Kremlev na ang koponan naman po ni Beterbiev ay handang-handa nang sagupain si Bivol. Dagdag pa ni Kremlev, sa katunayan 2 beses na mas malaki sa kinita ni Bivol sa unang 2 laban ang kanilang offer. Samantalang si Beterbiev kahit nga daw po libre ay lalaban na kay Bivol, matuloy lang ang kanilang trilogy. Sa ngayon parang tagilid pa talagang matuloy ang trilogy mga amigos dahil may kautosan nga rin po ang WBO kay Dmitry Bivol na idepensa nito ang kanyang titulo laban kay Callum Smith. Sa kabilang banda ayon kay Mick Francis, promoter ng IBF No. 2 light heavyweight contender na si Conor Wallace, nakatakda daw pong utusan ng IBF para sa IBF light heavyweight title eliminator. Sina Conor Wallace may kartadang 17 wins, 1 loss with 12 knockouts. At IBF No. 3 light heavyweight contender na si Ben the Surgeon Whittaker may kartadang 12-0, 1 draw with 9 knockouts. Nitong June 27 nga po mga amigo sa kanyang US debut, impresibo ba naging panalo ni Ben the Surgeon Whittaker kung saan sa loob lamang ng 2 rounds ay kanyang tinapos si Popeye the Sailorman Richard Rivera. Dahilan upang umugong ang mga balitang handa na siya sa mga kalaban na katulad ni David Benavides at Dmitry Bivol. Sakaling maikasa at talunin nga po ni Whittaker itong si Wallace, next in line po siya sa IBF title ni Dmitry Bivol. Samantala sa iba pang balita, inirerekomenda ng NBI ang paghahain ng kasong reckless imprudence resulting in homicide laban kina dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin at 6 na assistant coaches at 1 physical therapist. Ito ay kaugnay sa pagkalunod ng 2 Blue Eagles players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili nitong Hunyo. Ayon sa ulat, nangyari ang trahedya sa isang team building activity sa isang resort sa Aurora. Hindi raw nagamit ng life vest ang mga manlalaro sa sea-based activity na umano'y nagdulot ng kanilang pagkamatay. Kasabay nito, inirerekomenda rin ng NBI ang kasong simple negligence resulting in homicide laban sa 3 may-ari ng resort at 1 athletic director. Matapos ang insidente, nagbitiw na si Baldwin at ipinagbawal ng UAAP ang pag-coach ng mga kasamang staff sa nasabing training camp. Patuloy pa rin ang investigasyon upang matiyak ang hustisya para sa mga biktima at maiwasan ang ganitong sakuna sa inaharap. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino man